nakikita ko yung ginagawa ng witchcraft. Tapos kung paano siya kumilos, nakikita ko talaga, oh no. Ito lang sasabihin ko. Siyempre, isa rin naman ako sa nabibiktima ng witchcraft na yun, kaya ayoko talaga dyan sa masama. Yun nga, pag nakita mo talaga yung, o kaya o nakakaranas ka yung na nangyayari ito sa buhay mo, no, tapos hindi mo nakikita yung ginagawa sa'yo ng witchcraft. Kasi, yung witchcraft kasi, isa sa family nyo, or kaibigan, basta malapit sa'yo, sa madalit sabi. Kapag ka merong taong ganyan na pag-isa sa kaaway, sa diablo, witchcraft, kung sa madalit sabi, witchcraft kasi ang nakikinabang sa kapangyarihan ng diablo, ano po, sa pakikipag-isa nila sa diablo. So kaya nagagawa nilang manakit sa tao, ano po, o makagawa ng mga sumpa-sumpa sa isang tao kapag ginusto nila. Hindi naman ibig sabihin ng witchcraft na kahit hindi mo nakakagalit yung tao na yun ng witchcraft, hindi ka gagawa ng masama. Hindi. Gagawan at gagawan kapag gusto nila. Ano po, kung gusto nilang gawan ka, magagawan ka. Kahit ayaw mo, kahit malapit sa'yo, kahit ang tawag dito, kahit anong pagkatao ng nakipag-isa sa diablo na yun, ng witchcraft na yan, huwag ka magtitiwala kahit kapatid mo yan, kahit magulang mo yan, kahit pinsan mo yan, kahit kaibigan mo yan, tiyuhin, tiyahin, o ano sa buhay mo na malapit sa'yo. Kasi pag sinabi kasing witchcraft, 100% huwag kang magtitiwala, ano po, ng lubusan sa kanya. Kasi nga yun yung mga nag-i-enjoy, ano po, gamitin yung kapangyarihan ng kaaway ng diablo. So yun yung mga tao na ayaw sumurrender sa ating mahal na Panginoon, pero sinasabi nila na sila ay sumasampalataya sa ating sa ating Diyos, sa ating Diyos Ama sa langit, pero hindi sila naniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pero sinasabi nila naniniwala sila sa Diyos, alam nila may Diyos. Yun ang madalas sabihin ng mga witchcraft, para lang manipulate ang isip mo. Kadalasan kasi pag nakikilala mo ang witchcraft, o nagkakaroon ka ng idea na yun ay witchcraft, yung mga tao na nasa paligid mo na hindi pa nakakakilala sa iyo, pwede niyang i-manipulate ang isip nila, ano po, o kahit ikaw pwede kang i-manipulate ang isipan mo. Ayan, pwedeng i-manipulate yung isipan mo para hindi ka makumbinsi na talagang siya ay witchcraft, o yung mga tao mga taong nakakasalamuha niya. Pero kahit na ganun pa man ang ginagawa niya, makinig kang mabuti, kapatid. Yung paggawa niya ng kabutihan sa iyo, ay lahat ng yun ay may kapalit. Ano po? Ayan, so pag witchcraft yung isang tao, kahit anong buti sa iyo, ano po, gagawa ka ng masama. Kasi lalo na gusto niya maging close kayo, ano po, lalo na maging close ka sa kanya. May kasalanan ka man sa kanya, may kasalanan man siya sa iyo, wala ka mang ginagawang kasalanan, gagawan ka ng paraan para makagawa siya ng sumpa sa iyo. Kasi pag sinabing witchcraft, nakipag-isa sa diablo. Sa madalit sabi, pag nakipag-isa sa diablo ang witchcraft, nakasaalang-alang ang kanyang buhay, whether na yung kanyang kalusugan, kung ano man ang kanyang isinalang-alang, ano po, sa pakikipag-isa sa witchcraft. Ayan, so makinig ka, kapatid, ano po, hindi, kahit nakipagkaisa siya sa diablo, bilang tinanggap niya siya ay witchcraft, kahit alam mo na siya ay witchcraft, kahit sabihin mo siya ay witchcraft, hindi niya yun aaminin. Pero alam niya yun sa sarili niya. At yun nga, isinang-alang-alang niya ang buhay niya, pero ginamit niya lang yun para magamit niya yung kapangyarihan ng diablo. Ano po? Gamitin niya yung kapangyarihan ng diablo. Ano po? So
kung malapit ka sa witchcraft, mag-ingat ka kasi maaring ikaw yung isa sa alang-alang niya ang buhay niya, ang buhay mo, kapalit ng buhay niya doon sa Diablo. Ano po, o kapalit ng kalusugan niya na isinalang-alang niya doon sa Diablo, yun ay kalusugan mo isa sa alang-alang. Ano po, ayan. So, ibig sabihin, pumayag man siya sa agreement doon sa Diablo na kanyang kalusugan, buhay, o ano pa man. Pero, hindi niya yung gagawin para sa kanyang sarili. Gagawin niya yun sa ibang tao, para yung ibang tao ang maghirap. At para yung ibang tao ang may alay niya doon sa kaaway, sa Diablo. Sa madalit sabi. Hindi niya tatanggapin yung sakit na yun, o hindi niya tatanggapin yung mga paghihirap na yun, kung paano siya nakipag-ugnayan sa Diablo. Ano po, o ano pa mang pakikipag-ugnayan niya sa Diablo. Kasi, ang kanya kasi, ang hadikain ng mga witchcraft na yan, makamana siya ng kapangyarihan ng Diablo habang nagtatagumpay sa buhay niya. Ano po, so wala siyang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya, malapit ka man sa kanya, ano, kung tiyahin ka man, tiyuhin ka man, anak ka man, asawa ka man, pamangkin ka man, kapatid ka man, kaibigan ka man. So wala siyang pakialam. Ano po, wala siyang pakialam kahit na ikaw yung iisa sa alang-alang niya kapalit ng buhay niya doon sa Diablo. Napakinggan niyo po ako. So yun po yung katotohanan na po. Kaya ikaw, kahit hindi mo siya ginagawa ng masama, pwede kang lagyan ng course, pwede kang ilagyan ng sumpa sa pamamagitan ng hindi mo nalalaman pagbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay, lalo na especially yung mga sa pagkain. Ayan, sa mga pagkain. Sa mga pagkain nagkakaroon ka ng ugnayan sa spiritual sa kanya. Kaya nagiging open ka para siya makagawa sa iyo ng hindi maganda at ikaw ang ialay niya sa Diablo. Ano po, yung kalusugan mo. Kung ano man ang target niya, ano po, na nagpapahirap sa kanya. Hindi siya maghihirap kundi yung ibang tao na ginagawa niya na masama o ikaw na ginagawa niya na masama. So, yun po yung nangyayari po sa spiritual, po. Hindi mo man malalaman yun, kailangan malaman mo yung katotohanan, po. Kaya kailangan maging open ka, maging wise ka, maging open ka sa nangyayari sa paligid mo, po. Ayan, so, kaya, kung maaari, pag nakakaramdam ka ng hindi maganda dun sa tao na yun, po, kasi mararamdaman mo yung kapatid. Kapag ka naramdaman mo yun, alam mo na, a-adjust ka dun sa tao na yun. Tapos hingi ka ng tulong dun sa mga pinagkalooban ng ating mahal na Panginoon ng kapangyarihan. Ano po? Dun sa mga may presence ng ating Panginoon. Doon ka lalapit kasi sa pamagitan ng mga yun, bibigyan ka ng kalayaan ng Panginoon. Bibigyan ka ng freedom, bibigyan ka ng kagalingan, po. So doon ka hingi ng tulong, doon ka susurrender lahat ng mga paghihirap na yan. Kasi yun po yung gagawin sa'yo ng Panginoon para ikaw ay makalaya sa ginagawa sa'yo ng witchcraft. Kasi tandaan mo kapatid, nung sinabi na yan ng Diyos Ama, kauna-unahan sinabi yan ng Diyos Ama na kapag siya pumunta dito sa ibabaw ng lupa, hahatulan niya ang mga mangkukulam. Una na yun yung sinabi ng ating Diyos Ama. Kaya ayaw ng Diyos Ama na bawat mananampalataya, ayun, hindi ganun. Ayaw niya ng ganun. Kaya ang ating Diyos Ama, ang ating mahal na Panginoon ay malapit sa pinahihirapan ng kaaway. Ano po? So, lalo na sa spiritual. Kasi tunay nga po, hindi mo kakayanin yung laban sa spiritual pag wala kang kapangyarihan ng Panginoon. Ano po? Pagka wala kang Jesus. Kasi yung atake ng witchcraft, grabe. Ano po? Grabe yung kanilang pag-atake. Kahit lang siya, pray lang siya sa spiritual. Tapos pag nakita ka, tapos agad ikaw ang makakaranas ng paghihirap nila. Tapos buti ko sana kung sa balat lang ang target. Ano po? Ay paano kung hindi sa balat lamang? Ay paano kung talagang patino sa iyong kaluluwa? Ano po? Dahil ang gusto niya ikaw ay mamatay na. Ano po? Dahil yun yung nakasaalang-alang yung buhay niya
Ayun, nakasang-alang yung buhay niya eh. So, ikaw yung isa sa alang-alang yung buhay mo. So, ang target niya talaga yung kaluluwa mo na, o yung pagkatao mo na mawala ka na dyan sa pagkatao mo, mamatay ka na, maded ka na. Ano po, kasi pag umatake yung sumpa na yun, ay grabe. Ano po, hanggang umaano sa pag-iisip, hanggang sa, ay mo nagkaroon ka ng depression. Halos, pag nagka-depress ka, gusto mong mamatay na kasi sa paghihirap na ginawa sa'yo ng witchcraft. Grabe yun. So, kaya kailangan mo talaga ng tulong, po. At saka, pag nakakaramdam ka nga sa isang tao na yun na hindi maganda, lalayo ka dun sa tao na yun kasi, imbis na isa lang yung magagawa sa'yo, dadami. Kasi yun ay, ika nga matutuwa siya ng matutuwa kasi wala kang alam sa espiritual. Matutuwa siya ng matutuwang gumawa sa'yo kasi, akala niya normal lamang yung sinasabi no, ay ako po ay may sakit na ganito, ganito. Nadaing ka pa sa kanya. So nalalaman niya, nagkakaroon siya ng idea. Pag dumadaing ka sa kanya, lalo niyang palalalain yun. Ano po? Kahit pumunta ka pa sa ospital, hindi yung kaya ng mga doktor, po, yung mga ganong klaseng mga sakit. At saka mapapalala lamang yung ganong sakit dahil sa spiritual. Yun ang ginawa sa'yo. Pero pag pinainom ka ng doktor, halimbawa yun sabi sa'yo ng doktor, ganun, di inom ka nga ng gamot. Imbis na wala kang problema dun sa loob ng tiyan mo, kasi spiritual ka naman may problema. Pag pinainom ka ng doktor, kapag halimbawa kayo nagpagamot, so, nagkakaroon ka ng problema kasi yung mga iinumin mong gamot, nagkakaroon ng side effects sa loob ng katawan mo. Dahil napaka-normal naman kung tutuusin, po. So, yun nga po ang nangyayari. Kaya ang nangyayari, kakamatay mo na yung sakit na yun, po. Dahil sa paghihirap na yun, nakala talagang yun na nga yung sakit na yun yung wala ng lunas, po. Pero hindi, may lunas talaga. Ayan, thank you Lord Jesus. Siyempre may lunas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, po, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama. Amen. Ayun, so kailangan mo maniwala ka na may kapangyarihan ng ating Diyos Ama nung kalalapit sa mga taong pinagkauluban ng ating Panginoon ng presence. Dahil yun doon nagpo-flow yung kapangyarihan ng Diyos Ama. Amen. Kung anong pagkaloob sa iyo. Amen. Kung anong hinihingi mo kagalingan. Amen. Kasi kung hindi ka maniniwala na may kapangyarihan ng Diyos Ama, tapos ikaw ay dinadali ng witchcraft, paano ka makakalayas diyan? Paano ka makakaalis din sa paghihirap mo na yan? Diba? Ayun, kaya kailangan maniniwala ka na may kapangyarihan ng Diyos Ama na natutulong sa iyo. Hindi yung pag nalaman mo na ikaw ay winawalang yan ng witchcraft, naniwala ka lang dun sa kapangyarihan ng witchcraft, sa ginagawa sa iyo ng witchcraft. Wala kang idea. Po? Kaya yung madalas yung iba pupunta dun sa mga albularyo. Ayun, baka hindi nyo po alam yung mga albularyo at saka witchcraft ay iisa lang naman ang pinagkukukunan nila ng mga idea na yan. Po? Walang iba kundi sa diablo din yan. Yan po yung witchcraft. Kapag po yung witchcraft ay ginawan mo ng, binalikan mo yan ng masama, siyempre yan, bilang isang tao, nasasaktan din yan. Po? So, naghahanap sila ng panlunas din para sa kanila. Po, sa kanilang yung mga yan, spiritual na salita. Kaya yung kanilang sarili napupunan din nila, nagagawan nila na lang paraan na para sila ay gumaling sa kanilang paghihirap. Yun. So sa mga naman, sa mga albularyo naman, ganun din yun. Po, kasi yung witchcraft, pwede silang maging witch doctor. Yung mga witchcraft, pwede silang maging witch doctor. Katulad din yun ng mga albularyo. Mga albularyo, witch doctor din yan. Isa lang po ang pinagkukunan ng kapangyarihan ng mga yan. Kapag yan ay in Jesus name, kapag yan ay in Jesus name, sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesucristo, yan ay ibig sabihin yung kapangyarihan na yan ay sa Diyos ang magaling. Amen. Maniwala po kayo. Kapag po ang kapangyarihan na yan ay galing sa ating mahal na Diyos Ama, sa ating mahal na Panginoon, yun ay po sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil yun po yun nasa Bible, po, sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, yun po, doon magpapalayas ng demonyo, magpapagaling ng may sakit. Ibig sabihin po, yun po ay galing sa ating mahal na Diyos Ama sa langit. Amen. Sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag wala pong ganyan,
asahan mo na dyan ay isa sa masama din yung kasamaan na yan. Ano po, amen. Asahan mo na yan ay kasamaan din yung yung pinagagamit na yan, ano po, na alam mo, lumapit ka tapos ibang pangalan na ginagamit. Asahan mo yan ay witch doctor, ano po. Kaya kahit sila din lang na alam mo, winala ka ng makukulap, tapos lumapit ka sa albularyo, yun ay witch doctor din. O, edi sila din lang yung nagwawalang yan, ano po, sila din yung nagpapatayan. Kaya huwag kayong maniwala sa mga kasamaan na yan, ano po. I mean, wag kayong lumapit dyan. At lalong-lalo na higit, huwag kayong maniwala. Ibig sabihin, huwag kayong makinabang. Huwag niyong pakinabangan. Kasi napakalaking ano po yan, disgrasya sa buhay. Kasi yan ay sinabi na rin ng Diyos Ama, nasa Bible din yan, na huwag gagamit ano po ng mga ganyan. Ano po, ayaw yan ng Diyos Ama. Yung mga ikaw ay gugamit ng mga spiritual na kasama na ano po. Ayan, mas maganda pa yung kanyang ibinibigay ng Diyos Ama. Ano po, in Jesus name. Yung kapangyarihan ay binibigay ng Diyos Ama, yun ang tanggapin mo in Jesus name. Amen. So, ayan, share ko lang yung kapatid, ano po, kasi yun po yung nakikita ko kasi yung ginagawa ng masama at patuloy na kumikilos. Ayan. So, nakaka-stress talaga pag gagawa ka ng masama, ano po. Pero yun nga, sa bawat stress naman na yun, may kapayapaan. Ayan, ano po, may freedom, may joy, may love. Ayan, amen. Kasi doon mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa talaga sa laban, dahil pararamdam sa iyo na nandyan talaga ang Diyos para sa iyo, sa tabi mo. Amen. At sa pagsunod mo sa Diyos Ama, siya naman yung lumalaban para sa iyo, ano po, para ikaw ay bigyang pag-iingat, ano po, bigyang protection, o sila yung, ang Diyos Ama yung manguna sa laban mo, ano po, kahit ikaw ay nagpapakabanal, ano po, nagpapakamatuwid sa buhay. Dahil yun naman ang gusto ng ating mahal na Panginoon, ano po, natin Diyos Ama. Tayo ay makapamuhay ng payapa, matuwid, mabanal, ano po, maka-Diyos. So, tayo pa nga namumuhay ng ganyan sitwasyon, ang Diyos ang kinakalaban nila. Amen. Hindi na tayong mga tao na namumuhay ng matuwid. Ano po? Hindi na tayong mga tao na namumuhay ng banal na maka-Diyos. So, ang kinalaban nila, ang kalaban nila ay ang Diyos. Ano po? Ang kalaban nila ay Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kahit ano man pong gawa na masama ay hindi mangyayari. Ano po? Ano man ang plano ng kasamaan ng masama ay hindi mangyayari sa buhay ng isang matuwid na tao, ng isang nagpapakabanal na tao, ng isang maka-Diyos na tao. Amen. Ayan. Yan, maniwala ka po dun, ano kapatid? Yun talaga. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Wow. Dahil nga po sabi sa Bible, ano po? Ayan. Ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, sa lahat ng kamay na lahat ng mga napupuot sa atin. Ayan. Amen. Yun po yung katotohanan. Ano po? Ayan. Thank you, Lord Jesus. Sa pamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano po? Amen. Ayan. God bless po sa mga kapatid. Bye-bye po.